Kumpirma po natin, nahawak po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada, at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Lumapag po sila ang C-130 lulan po nitong mga nasabing individual at nakakating po sila dito sa Villamor na around 8:30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9:10 ng gabi po. Sa ngayon po ay nag-undergo po sila ng booking process. Kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at natapos na rin po yung physical and medical examination. Lubos na nagpapasalamat sa ating mga kababayan at sa ating lalong-lalo sa ating kapulisan na nagpakahirap, nagpuhunan ng dugo, pawis, luha at pawis para ma-achieve ang mission na ito. So maraming salamat sa inyong cooperation. At sagot ko ngayong gabi ang lechon at band. Magandang umaga mga kababayan natin. Una-una magandang umaga sa inyo. May babalita lang ako sa inyo. May babalita lang ako sa inyo na nakita ko rin doon sa tapos ay ganun naman talaga. Part ito sa kay Kibuloy. Nakikita natin ayon sa report na sariwa pa lang si Kibuloy nahuli na. Tapos na kumbaga ang operasyon. Pero ayon sa ibang mga tao, hindi daw si Kibuloy nahuli, sumuko daw doon sa ASAP. Ayun na nga yung pero wala naman tayong interest doon kung anong mangyari doon sa kay Kibuloy. Dahil kahit mahuli pa si Kibuloy, kahit ipakain pa natin doon sa mga iho, at saka kahit ano pang gagawin ng kapulisan, hindi naman nakakatulong sa kahirapan. Diba? Ang hinahanap kasi natin, yung makasulbad ng kahirapan sa Pilipinas at ng gutom sa mga tao, na mababago kumbaga ang mga hinihiling na bigat kumbaga na dinaranas ng mga tao pagdating sa mga bilihin. Yun ang kailangan natin mababago. Hindi natin urgent na hulihin si Kibuloy dahil si Kibuloy magiging konsumo na ng mga tao. Masolve na kumbaga yung pangailangan. Ang lumalabas kasi, nagkaroon lang ng persadong paghuhuli sa kay Kibuloy. Ang nakinabang hindi yung mga tao. Alam niyo kung sino ang nakinabang? Si Marcos. Kasi nagiging personal na interes yan ni Marcos at utos kumbaga ng politikong mentality para magkaroon ng kaluwagan ang kanilang isipan na magiging mananalo pagdating ng mga panahong darating na sila tumakbo sa isang halalan ng eleksyon, di ba? Hindi naman yan laban ng mga tao yung paghuli sa kay Kibuloy, kundi laban lang yan ng mga politiko kung nahuli si Kibuloy. Pero ang tanong, kaninong pira ang winawaldas ng politiko, ng gobyerno nung hinuhuli si Kibuloy? Di ba pira ng tao, pira ng Pilipino? Magkano ba ang nagagastos paghuli doon at saka may namatay pa na ordinaryong tao? Hindi na ba nakukonsider yung namatay na tao? Kinukonsider lang yung buhay ni Kibuloy na patayin kasi mamahaling buhay kay Kibuloy. Paano yung ordinaryong tao na nagiging nadamay doon kumbaga sa trouble? Kaya yun ang dahilan kung bakit namatay. Walang kwenta. Pero parehas lang yung buhay. Bakit masyadong tinitingnan, masyadong pinapakinggan ang buhay ni Kibuloy na parehas lang buhay at saka yung namatay?
sa paghuli sa kay Kibuloy. Bakit sobrang mahal? Bakit sobra yun ang pinapansin masyado? So wala nang yung namatay doon sa wala nang balita. Dahil walang epekto yun eh. Hindi yun ang kanilang hinahanap na magiging makakabago sa politiko. Yun ang dahilan. Kaya finish na yung ni Kibuloy. Yun na yung isang malaking dagok sa buhay na nagiging kahinaan kumbaga ng magkakabilang partido ng politiko. Dahil humihina na ang kabilang partido dahil nagsaksis kumbaga ang kabilang partido rin na natumba na ang pinaka-powerful support ni Duterte na si Kibuloy. Anyway, wala tayong pabor doon sa dahil ay kung yan si Kibuloy ay may kasalanan man, di ba? Kung may kasalanan man sa kanyang sabihin sa mga tao kung yung nagiging may charge doon na problema ni Kibuloy, yung tinatawag na pagbuo niya ng grupo sa mga tao na katulad siya ni Senyor Aguila na nabuo dahil doon sa kumbensisyon ng magandang istorya, magandang salita, hindi niya kasalanan yun doon sa tao, sa gobyerno ng Pilipinas, kundi kasalanan niya yun dapat sa Diyos, hindi sa gobyerno, hindi sa mga namumuno sa Pilipinas. Ang nangyayari, yung ganyang succession sa buhay, nagkaroon kumbaga ng parang interest ang bawat isa dahil nagiging na politiko siya. Ito ngayon ang pangyayari. Kasalanan niya dapat malaki sa Diyos, hindi niya kasalanan malaki sa gobyerno. Ang problema nahagip kumbaga sa sistemang politiko. Hindi dapat ang gobyerno magpaparusa sa kanya, yung Diyos. Kaso pinalilitaw talaga dahil sa pamamagitan ng pang-interes. Kaya itong nangyari, dahil sa interes, ginagamit ang pira ng taong bayan dahil sa interes. At nagresulta ngayon, kumbaga, sa kanilang sarili na magkaroon ng kaluwagan pagdating, kumbaga, sa panahon na kinakailangan. Diba? Ito yung problema dito. Yung mga pulis, sumunod doon sa order, pero hindi iniisip ng mga pulis na si Duterte ang nagbago ng kanilang sweldo, ang nagbago ng kanilang sahod kasi may malasakit. Nung ginawa na ni Duterte yung desisyon na yan, bumalik uli sa kay Duterte kumbaga ang kanyang napakabuting tao doon sa mga pulis na nagiging balik sa kanya. Kumbaga, ang problema, parang ginawa kumbaga yung pamalo doon pala sa kanya, tumatama yung binigay niyang punto doon sa mga pulis. Kaya yun ang nangyayari, na hanggang doon lang tayo dahil wala naman tayong ibang masasabi kung hindi dapat yan ang aksyon ang bibigyan ng aksyon. Kasi ang pira yan ng taong bayan, hindi pira ng politiko. Pero nagamit ng politiko at nagamit sa kanyang sarili para doon sa kanyang mga inaasahang panahon. Di ba? So yun na lang. Kung nagustuhan mo ninyo itong video na to, pakishare na lang at saka shout out na lang din doon sa bawat malasakit. Lang si Bay, nagtitip lang si Bay na ganito ang nangyayari. Si Kibuloy dali na. Pornada na si Kibuloy. Kaya magkakaiba na yung tinatawag na Kaya iba yung batas ng Diyos, iba yung batas ng tao. Yung batas ng tao sumasakto doon sa panahon at saka pamulit-politiko. Yung batas ng Diyos, parusahan ka pagdating ng insaktong panahon, di ba? Sige, bye-bye sa inyo mga katropa natin at saka dyan sa buong Pilipinas, Siargao Island at saka dito sa New Zealand, dito sa buong mundo. Mga katropa natin, followers, subscriber,
kumusta kayo? At saka please paki-share na lang ito para mag-spread at saka paki-like na lang, paki-follow dito sa Kumbati ni Bay araw-araw. Mayroon tayong bukas may banat ulit tayo. Ngayon, kailangan ko muna magtrabaho, andito yung mga gamit ko. Kaya hatakin ko na yung trailer papunta doon sa trabaho. Sige, maraming salamat sa inyo.